Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Mabuhay! Isang makulay at magandang hapon mga kapadayon. Nandito nga tayo ngayon sa gitna ng eskolta sa Kamaynilaan. At mga partners, mamaya malalaman natin ang kasaysayan ng eskolta. Kasama ko si Architect Dominic Galicia. Mga kapadayon, abangan ninyo at aalamin natin ang history ng isang makasaysayang building dito sa eskolta, ang First United Building. Ako mga kapadayon, aalamin ko ang Hub Make Love. Ano kaya ito? At syempre, dito sa episode natin, nandito pa rin ang Sining Inspirasyon at Sining Galaw. Lahat ng ganyan dapat yung abangan dito lamang sa inyong paboritong weekend online cultural program tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon, ang Padayon, the NCCA Hour. Tampok namin mga pagtatanghal ng Pilipinong artista. Kaya't kayo'y tumutok, pumalakpak at mapawaw dito lamang sa Sining Galaw.
Mga kapadayon, ngayong araw, samahan niyo kami sa pagbabalik tanaw sa kwento at kasaysayan ng isa sa mga pamosong kalye sa lungsod ng Maynila. Naging kilalang sentro ito ng kalakalan, kultura, maging ng inobasyon sa iba't ibang punto ng ating kasaysayan. Narito nga tayo ngayon sa tinaguriang Queen of Manila Streets, ang Escolta. At upang ibahagi sa atin ang kwento at kasaysayan ng Escolta, makakasama natin ang Principal Architect ng Dominic Kimbo Galicia Architects, ang past President ng International Council of Monuments and Sites of ICOMOS Philippines, Architect ng National Museum of Natural History, Advocate ng Adaptive Reuse at two-term committee member ng NCCA National Committee on Monuments and Sites. Isang malaking karangalan po makasama si Architect Dominic Galicia. Welcome po sa ating programang Padayon, sir. Maraming salamat. Ito ay isang malaking karangalan para sa akin na makasama kayo at tulungan ibahagi ang makulay at makabuluhang kasaysayan ng Escolta. Makulay at makabuluhang kasaysayan ng Escolta. Gaano po ba kakulay? Kwento nyo nga sa akin kung nabuhay ako ng mga panahong yon. Pero kayo hindi din naman. Hindi pa. Pero bilang nakakaalam po ng gaano nga ba kakulay? Ang Escolta bilang isang importanteng kalsada ay mula pa nung panahon ng mga Kastila. Actually, yung term Escolta ay galing sa salitang tumutukoy sa pagbisita dito, paminsan-minsan ng gobernador during the Spanish era. Meron siyang escort o escolta na sumasabay sa kanya dito sa kalsadang ito. Sa habang panahon, yan ang naging pangalan rin ng kalsadang ito. So, mula pa sa panahon ng mga Kastila, towards the late 1800s, ito ay naging isang lugar ng mga tindahan na marangya, ng negosyo at mga importanteng bagay na katulad noon. So sinasabi ang Escolta ang isa sa mga pinakamatandang kalye sa Maynila. It was established in 1594. From an architectural perspective po, what was Escolta like in its early days, yung pre-war at saka post-war? There was a pre-war na during the Spanish era. As I said, there were stores here, it was an important street, pero medyo sleepy siya. Nung dumating ang mga Amerikano, they really pumped it up. Dito dumating yung mga pinaka-importanteng mga negosyo, pinaka-importanteng mga tindahan. Kasi tutusin, napakalapit natin sa tinatawag na sentro ng gobyerno, which is Intramuros. Totoo bang noong mga panahon yun na you can't walk around Escolta na hindi ka talagang dressed? Yeah, Escolta was a street na to see and be seen. I think up to a certain moment talaga, to the 50s and 60s, I mean, you had to be well-dressed to come to Escolta. I mean, it was an important street. And when you think about it, yung role yun ng Escolta sa kasaysayan ng Pilipinas. I mean, dito nagsimula dito masasabi parang umusbong ang negosyo sa Pilipinas. Kasi, world commerce would come to Manila via Escolta, and then from Escolta, dito siya, magdi-distribute sa buong archipelago. Kumbaga it's a CBD, sir. It's CBD ng bansa. Ng bansa. Oh, so tutuusin, ito yung Ayala Avenue, ito yung BGC, ito yung Eastwood, all come together in this one street. And I must say, by the way, na we talk about Escolta as a street, pero nung panahon nun, we talked about Escolta, you also talked about yung downtown. The downtown. So when you talked about downtown, you talked about Escolta. Ito yung distrito ito yung neighborhood ng Escolta na yung main span niya, itong kalsadang Escolta. Architect Galicia, ano pong papel ang ginampanan ng Escolta sa pagpapalaganap at pagkataguyod ng iba't ibang mga impluwensyang pangkultural mula sa iba't ibang panig ng mundo? Yeah, that's an interesting question, no? Kasi as I said, even during the late Spanish period, nandito yung mga importante mga tindahan, mga establishments na business. Magnet talaga ang Escolta. As I said earlier, magnet siya ng mga development of the world, dumarating sa Pilipinas via Escolta, and via Escolta, dyan siya rin lumalaganap sa resto ng archipelago. Sir Do, marami sa mga kilalang gusali sa Escolta ay itinayo sa estilong Art Deco, Beaux-Arts at Neoclassical.
ibahagi po niyo sa amin ang katangian ng mga architectural styles na ito. At bakit po nauso ang mga ganitong art styles noong panahon yun? We want to be world class, no? And tayo, bilang part of Spain, tapos naging part tayo ng American Commonwealth, lagi tayo nakahango sa Western architecture, no? Yung ugat ng Western architecture, kung titingnan mo sa pinakaumpisa niya, ay Greek at saka Roman architecture. Yan ang tinatawag talagang, yung classical traditional architecture, yung mga columns, yung mga entablature, yung mga pediment, So very formal, Mula doon, naging basehan siya ng pag-develop ng mga ibang klaseng estilo, gawa ng ibang mga arkitekto. Yung Beaux-Arts, makikita mo dito sa Escolta, ay mas elaborate version ng neoclassical. Parang neoclassical sila na linagyan ng mga decoration. Actually, just look at Escolta. It's a good example of yung Beaux-Arts. Ngayon, yung Art Deco naman, katulad itong building natin ngayon, where we are, yung First United Building na dati ay Perez sa Manillo, yan ay Art Deco. Yung Capitol Theater Building, gawa ni Juan Nagpil, yan rin ay Art Deco. Noong panahon na yun, when this was built in the 1920s, Capitol, when it was built in the 1930s, wala pang term na Art Deco. Yun ay ang modern architecture ng panahon na yun. Historic, parang term na bigay ng art historian. From the 1960s, tinignan niya yung architecture na ginawa ng panahon na ito at binigyan niya ng pangalan na Art Deco. At syempre sir, one of the best examples of Art Deco ay ang Metropolitan Theater. Absolutely, yes. I mean, that shows you, by the way, na talagang at ambition talaga ng Pilipino na maging world class, no? Ngayon naman sir, balikan natin ang kahabaan ng Escolta at ang iba't ibang mga kanilang istruktura dito. Ipapakita ko po sa inyo ang larawan ng iba't ibang gusali at kwentuhan nyo kami tungkol dito. Dahil dyan, meron akong visual aids. So ito ang ating trip down memory lane game. Handa ka na ba, Architect Alicia? Well, So simulan natin. actually, what's interesting, no? The way you're showing the pictures like that, it's really the way you experience when you're walking down the street of Escolta, So, itong una natin nakita ay ang Capitol Theater. Capitol Theater. Na built in the late 1930s, designed by Juan Nagpil. Si Juan Nagpil na kauna-unahan nating national artist for architecture, right? Itong building ito ay matatawag natin ay Art Deco. At that time, isa sa pinakamalaking movie house dito sa Pilipinas. Katulad ng kabuuan ng Escolta, ang Capitol Theater ay isa rin parang gathering ng best design minds, no? Si Francesco Monti, isang sikat na Italian sculptor, siyang gumawa ng bas-relief sa harap. May mga tanyag na artists katulad ni Idades na gumawa ng mga art sa loob ng building na to. So, punta na tayo sa pangalawa, sir. Ito ay ang El Hogar. El Hogar. Ang El Hogar ay nasa Juan Luna. The building was built in 1914. Ito ata believed to be the first reinforced concrete building sa Pilipinas, no? Itong pinapakita mong retrato, it shows 3 floors, tapos may tinatawag natin itong mirador sa kanto niya, no? Yung mirador na yan, kasi mga negosyante nag-opisina dyan, no? Yung mga negosyante yan, sinusubaybayan nila yung pagpasok ng mga vapor sa Pasig River na darating sa aduana, right? Kasi yan ang mga nagdadala ng goods na ibibenta nila dito sa Escolta, So that was an important parang architectural feature na it contributes to yung kagandahan ng building, pero may kabuluhan din siya in terms of like yung relasyon niya sa commerce. Makikita mo dito, wala pa dito sa harap niya yung magiging opisina ng Citibank, pero yung Juan Luna, yung kalsadang Juan Luna na bahagi ng distrito ng Escolta ay ang tinatawag na Wall Street ng Pilipinas noon. Ito naman, sir. Ayan, such an interesting building. Ito yung Roman Santos building, which actually, kung makikita mo, you can just see it behind your shoulder there, no? Ito isa ng gusali na nagbabahagi ng kasaysayan ng Escolta. Kasi Escolta at saka mga building on Escolta, hindi na nangyari at one moment. It's like, katulad ng kasaysayan, nag-develop siya over time. 1894, itong lower part, itong neoclassical base. 1894 yan bilang Monte de Piedad, no? Bangko. Pero over time, nag-ibang ownership rin yan, eh. Itong retrato pinapakita mo, this is post-war. Nung umpisa ng World War II, ine-expand nila ito, eh.
using yung 1894 as a base, they expanded upwards. Importante ito hindi nila giniba ang base. Ginamit nila bilang basehan para sa pag-usbong, pag-develop, no? So, ang nangyari nung World War II, nung dumating World War II, nag-stop yung expansion nila. So, after World War II, kasi hanggang third floor lang siya nangyari, after World War II, naging hospital siya, Red Cross Hospital. Tapos in the 1950s, binili ito ni Don Roman Santos, siya ang founder ng Prudential Bank, at siya tinapos niya. That's why it's the way it is now, a 6-story building. Can you tell our kapadayons kung ano po yung adaptive reuse and ano yung kahalagahan po nito? Actually, hindi lang sa building Kunyari, meron kang lata ng biscuit, Basta yung mga cookies, right? Anong gagawin mo sa lata? Itatapon mo ba? No. I mean, I'm sure lahat kayo, meron kayong lola o nanay na yung latang yun ay ginamit para sa mga ibang... Gaya ng mga panahi. Panahi, mga iba. O lagayan ng mga biscuit na siya rin ang gumawa. No? So, ibig sabihin, may bagong use, may bagong gamit ang isang bagay. No? Katulad sa mga buildings hindi lang sa Escolta, pero sa buong Pilipinas, no? Lahat ng mga magagandang buildings na may tinatawag na significance, no? Para yung existing building, yung halaga ng building na yon ay hindi nawawala at tuloy-tuloy na ibabahagi yung kwento ng building na yon at saka yung role ng building na yon sa komunidad. Ito naman, sir, let's move on dito sa ating pang-apat. Yeah, ito yung Regina Building. Interesting yung kasaysayan ito. Una, it started as the Rojas Building, designed by Andres Luna de San Pedro in the 1920s. Binili siya ni Jose de Leon, isang negosyante sa asukal. He hired the architect Fernando Ocampo to expand the building. So, a new owner didn't necessarily mean na, gigibain ko na yan, tatalayo ko ng bago. No, he expanded it. And so, you can see na the first 3 floors, Andres Luna de San Pedro, isang anak ni Juan Luna, right? And the top floor is Fernando Ocampo. So, I mean, napaka-interesante na it tells a story. It tells not just an architectural story, it tells an industrial story, it tells a commercial story. Ito naman, sir. Yan ang Natividad Building. Yan talagang Beaux-Arts na Beaux-Arts ang dating niya. Siya ay designed by a Spanish-Filipino architect, Fernando de la Cantera, na arkitekto na anak ng isang tanyag na abogado na galing Barcelona. So bago siya tinawag na Natividad Building, ang tawag sa kanya ay Gatches Building kasi nagpatayo sa kanya isang pinaka-importanteng negosyante, American businessman, Samuel Gatches. Isa sa pinaka-importanteng negosyante dito sa Pilipinas during the American period, before World War II. After World War II, ang naging bagong may-ari sa kanya ay ang nagpatayo rin ng Regina Building, si Jose de Leon. So, interesting to think that Escolta ay parang nag-illustrate ng development ng ating economy, development ng ating nationhood. This street becomes a story not just of architecture, not just of commerce, but of also social history. This one, yung Burke Building, ay katabi rin natin dito sa Escolta, katabi ng First United Building. Disenyado naman in the mga 1910, 1919 by Tomas Arguelles. Tomas Arguelles dito, yung architect dito, kasama niya dito ay si Fernando Ocampo. At that moment in time, in the history of Philippine architecture, si Fernando Ocampo ay kasosyo pa ni Tomas Arguelles. Pero nakita mo ngayon, mas mukhang modern siya kasi over time nangyari, yung the owners wanted to simplify it, make it look more modern. No? And syempre, last na, sir, yung ating Calvo Building. Ang Calvo Building ay isa sa pinaka-elaborate na Beaux-Arts building dito sa Escolta. Designed by Fernando Ocampo, built in 1938. So when we talk about, I'd like to say, when we talk about the history of these buildings, hindi lang siya history ng mga nag-design sa kanya o sino mga nagpatayo sa kanya. History rin siya ng nangyayari ngayon. In spite of all the challenges, after so many years, sila pa rin ang namamahala at sila pa rin ang nagpro-protect, sila pa rin ang nagsisteward ng mga buildings ito
para sa benefit ng the rest of us, no? That's why it's important that, buildings like that, we remember not just their architectural histories, but also we recognize their present ownerships and their present struggles so that we can be encouraging of them. No? Sir, alam nating marami na nagawa ang ating iba't ibang private and public sector upang muling bumangon ang Escolta. Pero ano pa po ang pwedeng gawin? Dito sa Escolta, ang talagang engine ng revival ng Escolta, may mga may-ari ng mga buildings dito katulad ng mga Pamilya Teotico or ng mga Silienteng or na may-ari ng Regina or ng Panpisco Building. Sila at ang mga artists na ngayon ay nag-umpisa mag-occupy ng mga spaces na to. Mahalagang role yun ng mga artists kasi art helps us see things in a fresh eye. Nais ko rin pasalamatan ang National Historical Commission of the Philippines kasi sila ang nag-define ng Historic Business District of Escolta. No? Sana sa darating na yung bagong mayor ng Manila ay matanggap na niya yung proposal ng NHCP na i-declare na to bilang isang Historic Business District. No? Naku, napakarami ko pong natutuhan, Architect Dominic Galicia, sa hapong ito. At I'm sure ang ating mga kapadayon din ganun. Pero bilang panghuling katanungan, kung ating mga kapadayon ngayon ay nanonood sa ating programa, bakit sila kailangan dumalaw at bumisita sa Escolta? There's a term sa architecture, yung sense of place. Hindi lang yung kagandahan ng mga buildings na nandito, pero yung sense na meron siyang kasaysayan, meron siyang relationship sa ating sense of ourselves as a people. No? You get it when you come here. Escolta has its problems. No, it's not a perfect place. It's still getting back on its feet. No, pero makikita nyo na there is a spirit here of the best things, no, of Filipino accomplishment, of our place in the world, of our place in history. No. Thank you very much, Sir Dom, mula po sa amin sa NCCA at sa aming programang Padayon, the NCCA Hour, para sa inyong masayang pagkukwento. Parang you have traveled me back in time sa inyong storytelling na napakasaya na ng mga unang panahon at hanggang ngayon, dapat natin ipagmalaki ang Escolta. Kaya mga kapadayon, ipinapaalala sa atin ng mga gusaling ito na ating tinalakay ngayong hapon kung gaano rin kahalaga ang arkitektura sa paghubog, pagkwento at pagtuklas ng ating kasaysayan. Sa ating pagpapatuloy, ipapasyalaman namin kayo mamaya sa isa sa mga kilala at makasaysayang gusali rito. Kaya tutok lang kayo dyan, mga kapadayon. I'm Ian Inoy. I'm a full-time artist. Even when I was younger, kahit nung bata pa ako, I really love painting because I was taught by my parents to sketch, to draw. The first few months of the pandemic was very anxious for me. Ang hirap hindi mo maiplano ng maayos. Even if sanay ako kasi when I do plans, I do plan A to Z para pag hindi gumana si plan A, let's do plan B and so on and so forth. Pero kasi nung pandemya, we don't know anything about it. I think previously, more on contempt works ako. This was before pop surreal, ganyan. Pero hindi, actually to be honest, I really don't know how to categorize it kasi sometimes I just go with my instincts. Talagang kung ano lang yung gusto ko maipinta, yun na yung lumalabas. Once na inisip mo masyado kung ano yung gusto mong kalabasan, nawawala yung authenticity of you being an artist kasi again, we are very expressive and I think me as an artist, masyado akong intuitive kung paano ako magpinta. Meron akong layout minsan, parang I do study still na parang, dito may gantong figure, meron ditong malaking something, ganyan. Pero hindi ko siya, alam mo yun, hindi siya final pag sketch ko. The source of inspiration talaga when I do art is experience. One thing that I learned din dito sa residency na ginawa ko sa Linangan, you don't have to pressure yourself doing a certain style over and over again. Kasi hindi yun yung magdidictate kung artist ka, hindi yun magdidictate kung sino ka as an artist. The more you experiment, the more you create and create and create your own art, doon siya kusang lalabas na kahit tingnan ng tao, kahit iba-iba pa yung tsura niyan, alam nila na sa'yo yun.
So, the more na ipipilit mo na ito yung ginagawa mo. Pero dahil inuulit-ulit mo lang at pinipigilan mo yung sarili mo to explore more, meron palang mas perfect para sa'yo. Ito yung mas makikilala ka or mas makakakonekta sa tao. So, yun yung mas ina-encourage ko ngayon sa sarili ko at sa ibang tao na just do and do art. When you choose art, art will also choose you. Huwag kayo maghihinaan ng loob. Just continue creating art, may it be any form. Ito, lalagyan ko talaga ng DN. Do not attack other people that has those privileges. Kasi pantay-pantay ang playing field when it comes to art. Meron lang mga iba na mas mabilis makakaangat kasi they have this, they have that. Pero hindi naman guaranteed na dahil meron kang fund, dahil meron kang pera, or may kakilala ka, instantly artist ka na. Everyone has to go or undergo a certain path, a certain direction, and iba-iba yung direction natin bawat isa. And number 3 is focus on yourself positively rather than focusing on the negative aspects of life. Dayon, talagang napakaswerte natin ngayong hapong ito dahil makakasama natin ang co-owners ng First United Building Property na sina Mrs. Lorraine and Mr. Roberto Silianteng. Magandang hapon po, sir, ma'am. Magandang hapon. Magandang hapon, mga kapadang. So, nandito po tayo ngayon sa loob ng First United Building Museum. Ano po ang kwento sa likod ng First United Building Community Museum? Ang museum na ito ay nag-umpisa, ang konsepto niya, noong 2011, nagpatawag ng mga volunteers si Mayor Alfredo Lim na gusto daw gamitin ang distrito ng Escolta para umunlad ang negosyo. So, ang daming volunteers na dumating, nakikipagtipon sa amin sa community meeting ng mga 22 building owners na namamahagi sa Escolta Commercial Association. Ang hamon sa amin, alamin daw kung anong mga kwentong pamumuhay na pwedeng pagmulan ng heritage. No? Noon, hindi ko pa alam masyado kung anong heritage. At ang pamumuhay lang na alam namin, magre-rent out kami ng spaces at kokolekta kami ng contracted amount doon sa renta. Sa mga rental lease contracts, ganun lang. Yung tanong nga nila noon, para daw talagang mag-translate yung pamumuhay sa heritage or pamana, kailangan daw marami kaming kwento. Opo. Yun. Ang magandang kwento na pwedeng lumabas dito sa mga binigay naming dokumento daw, yung hope, pag-asa. Opo. Which, tama-tama, ngayon sinasabi mong padayon, padayon is really rooted sa pag-asa, di ba? Bakit ka magsasabi ng padayon kung wala kang pag-asa? Sino po ang nag-iisang Silianteng? Okay. Una-una, Si Mr. Silianteng was a very poor boy who came from China. He came here when he was 13 years old. His father asked him to come to help him. His father had a sari-sari store, so asked sa him to come here. Kalye Gipit daw sa Sampaloc. Oh. Pero to the last day, hinahanap niya yung Kalye Gipit. Hindi na niya makita yung Kalye Gipit. Sabi ng father niya, buti magtrabaho ka sa iba na mas may malaking negosyo para mas umunlad ka. Kung sa sari-sari store, hanggang dyan ka na lang. Oo. So he worked in different areas in merchandising. He was a salesman, very hardworking. Came prosperous early in his life. And then later on, his father, he was the only son. So his father told him, you go back to China para magkaanak kasi kundi dead na ang kanilang line. Oo. Sabi niya, I don't want to go back to China, tas magkakaanak ako. But nonetheless, nag-asawa na rin din si Silianteng dito sa Manila. He married a woman and had 9 children with the woman.
After that, umunlad na yung umunlad negosyo na niya. And then came World War II, sorry. Peaceful naman ang pagpasok ng mga Hapon. Pero yung pagbalik ng mga Amerikano to fulfill I shall return, doon nagkabumbahan at nasira lahat ng negosyo. So, from a successful businessman, nawala lahat. Yan ang tinutukoy ni Marika na story of hope. Yeah. Tapos naka-recover naman siya ulit dahil sa kabutihang palad, naalala ng mga kanegosyante niya na ito mabuting tao, nagbabayad ng utang, hindi lang susuba. Yes. So, binigyan siya ng chance. And talking about Berg Department Store, itong building na po ito, dati yon. And I can see some memorabilia of the Berg Department Store. Ang kalahati ng ground floor nito, Berg Department Store, in-establish noong 1932 by Ernest Berg. American. German siya. German siya, na namatay naman ang family niya sa World War I, kaya patungo siya sa Amerika. On the way to America, na-in-love siya sa isang Filipina sa Manila. Kaya dito na lang siya nagtayo ng family niya sa Manila at nagtayo siya ng Berg Department Store. Kasama na rin yung Red Star Auto Supply. At that time kasi nauuso yung mga sasakyan. Opo. Diba? So siya na rin ang nag-i-import ng mga spare parts ng mga automobiles na made in America noon. Wow. 94th year of this building, tama po ba? Yes. So ano pa yung mga pinagdaanan nitong building na napaka-historical ng building na ito? Ang malaking pinagdaanan, ang hamon ng pinagdaanan, i-restore. Yes. So to this day, nagre-restore pa lang kami. Walang katapusan ang building nito na meron kang discovery ng mga tumutulo. Oo. Kasi yung tubig ulan, talagang magaling maghanap ng depekto. Walang katapusan. So marami kaming koleksyon na minamap namin yan. Anong lugar ang tumulo, anong klaseng tulo, litaw ba ang bakal o hindi. Ano ang ginawa namin, paano namin i-restore, naka-record sa amin lahat yan. Wow. At saka, when my father-in-law bought the building in 1979, hindi kami talaga namamahala sa building kasi we were busy with Berg's Department Store. Oh. We finally decided to take over the running of the building in 1988. Nako, when we first took over, nakita namin yung mga tenants. At that time, binababaan nila yung ceiling kasi, alam mo, nag-e-aircon na. So, nagtitipid sa kuryente, binababaan ng ceiling, nagdo-double wall sila. Diyan, hirap na hirap si Robert kasi hindi mo makita saan nanggagaling yung leak kasi lahat sila naka-double wall. Oh my goodness, napakalaking trabaho talaga itong So restoration. that whole thing took from 1947 up till today, it's still ongoing. Wow! It's a lot of work. So meron po ba kayong mga, aside from what you mentioned, di ba, when the original tenant leaves, no, doon pa lang kayo nag-aayos. Meron bang iba pang mga memorable moments kayo dito? May mga nahanap ba kayong mga memorabilia or somewhere, hidden somewhere, something like that? Would you have all of those? Or any memories? Ang isang very memorable tenant namin dito is si Nora Honor. Kasi talagang given her popularity, talagang she's a very humble and honest person. Hindi lagi pong pinupuntahan siya ng mga tao. Oo. Pero marami din siyang mga challenges dahil kung masyado kang sikat, wala ka namang panahon na humawak ng finances mo. Tapos our other tenant was Dolphy. Yes. And really appreciated him kasi pirmi siya nagbabayad on time at saka hindi niya iniwan yung office until literally parang when he died, then that's when they closed the office. What we did is that we honored them by naming the rooms or putting a plaque, a memorabilia that says that Dolphy was the tenant in this building. Wow! In this space. Parang yung mga heritage markers po, no? Oo, kasi nga sila nga naman yung mga haligi ng film industry. And to maintain a heritage structure like this really takes time, effort, and finances. Malaking resources ang kailangan mo to be able to maintain it. And it's not only kayo ang nagbe-benefit dito, even the community. Di And ba? even in doon sa pagbubuhay ng heritage properties, no, merong mga pagbabago na hindi nalalaman ng bagong heritage property owner. Kaya merong clarified term sa mga servitude na tinatawag na kailangan talaga
panatiliing open from ground to the sky. Kasi sa ngayon, 5-story, clear. Kailangan maging clear kung 30-story. Pag naging 100-story na katulad sa ibang bansa, kailangan pa rin clear pa din. Dahil pag binarahan mo siya bilang 5-story o binarahan mo siya bilang 30-story, hindi mo na makakamit yung mas mataas na progression sa pag-accommodate ng tao. Kasi nabarahan na nga. Wow! Meron akong bagong natutunan ngayon. Kaya dapat talaga pangalagaan natin yung clear spaces. Yes, that's true. Oo. Kasi nga, what works now might not necessarily be. What we do today will hamper the progress of tomorrow. Yes. Yun ang important. Pero mahirap maintindihan ng isang private owner. Sir, ang building po natin na ito ay isang napakagandang ehemplo ng adaptive reuse na sinasabi sa heritage na topic, no? Paano po ninyo in-accept ang konseptong ito? At ano po yung mga naging hamon at mga sagot ninyo sa mga hamon na ito? Dahil sa tatlo ang co-owners ng gusaling ito, ang bangko, meron silang sariling cycle ng adaptive reuse. Sa kanila, internal renovations based on business volume. Hindi na namin kontrolado yun. Sila lang ang gumagawa sa kalooban ng space nila. Ang pangalawang co-owner naman namin ay yung may-ari ng second floor. Meron din silang sariling internal renovations sa loob ng spaces nila. Nagkakaroon na lang ng problema pag yung ginawa nilang renovation sa loob ay hindi nagtutugma sa connections sa mga public utilities. Anyway, nasusolve naman namin yun. Pinag-uusapan namin with the service provider, ginagawa namin common area expense kung paano i-adapt. Pero it's a way na tinutulak namin yung problema sa kinabukasan para lang kumita yung space nila. Kasi meron naman ding common spaces sa lahat, no? Kami naman ang First United Building Corporation bilang may-ari sa the rest of the building na hindi hawak ng dalawang co-owner, pinag-aralan namin ang space, kung ano yung space na medyo laging nagte-turnover. No? Meron kami ngayong naisip na yung mga space na nagte-turnover, either pinapaliit namin para mas maging affordable. Dahil kung masyadong malaki, pag pinagsuma mo yung halaga per square meter, masyadong malaki ang amount ng renta. So, pinapaliit namin para magkaroon ng sharing naman ng spaces. Time sharing, yun ang next na adaptive reuse namin. Kasi na-realize namin, dahil sa inclination sa heritage nga, na ang isang method na palawakin mo ang negosyo is instead na 8 to 5 p.m. lang ang kabuhayan mo, mas maganda kung 24 hours. And then we also use the ground floor. You know, the usual way is to just rent it to a bank or yung mga daming courier service. But we thought we wanted to have an activity that in the hub space that is different na, that will bring more people to come and see this. Of course, you know, the income from an artist space is far different from if you rent it to a bank. But we feel we could make this sacrifice for the sake of the community. Saka nakaka-inspire yung mga istorya nila. Oo nga po, kasi nga po pagpasok namin kanina ng building, nakikita, uy, merong ano pala tong building na to. Merong mga information kang makukuha. Papunta ka pa lang sa elevator, may natutunan na ako. Oo. Ginawa yun ng mga artists. Sabi ko, ano po, parang curious ka. Instead of you being bored, waiting for the elevator to come or whatever, asking questions ng mga saan ba yung ano na to. Diba? Meron ka nang natututunan. Diba? And I think that's good use for that space. And thank you so much for that sacrifice. Thank you po. And then, meron po akong napansin kanina pagpasok natin dito sa room na to, sa museum mismo. Meron pong picture doon nung isang babaeng naka-blue. Tapos, napansin ko, siya rin po yung nandito ulit sa picture na to. At isang malaking painting. Sino po, ano pong significance ng subject na ito dito? Oo. Nag-umpisa yun kasi, okay, when I married to the family in 1978, I started to work for my father-in-law. And then I noticed that there was a sepia print picture frame sa mesa niya. Sabi ko, nakalagay sa picture, "To my dearest daddy, with much love, Evelyn."
Siyempre, nakakaano, di ba? May anak. Nakaka-intriga. Sabi ko, Papa, pero mistisayin ang itsura, di ba? Foreigner, Sabi ko, foreigner. Papa, sino itong babae? Ewan ko, siguro anak ng aking mga empleyado. And then, when we close Bergs, we move upstairs sa management of the building. Nandiyan na naman yung picture na yun sa mesa niya. Sabi ko, Papa, sino itong babae? And then later on, when we met with sila Gemma and sila Architect Alicia, they told Robert, why don't you find out about Berg's department store, about the former owner. So, nag-Google search siya. At nahanap niya na may isang babae na nagsabi yung tatay niya is Ernest Berg. That's the one who my father-in-law bought the business from. So, narinig ko, she wrote about her experience during the war here. So, that's my email address. May libro siya sa Amazon. May email address. So, sinulatan ko siya. Sabi ko, Evelyn, are you the daughter of Ernest Berg? Because my father-in-law bought the business. If you are the one, my father-in-law bought the business from your father. Back in 1951. Hindi ako makatulog yung gabi yun kasi nainip ako kung sasagot siya o hindi. The next day when I woke up, takbo ka agad sa laptop. Yes, my heart is blown away. I am Evelyn Berg, the daughter of Ernest Berg. Yun. That's why she agreed to do this turnover photograph. Ayan, maraming salamat po ulit, ma'am, sir. Tuloy-tuloy po ang ating padayon! Tampok sa episode natin ngayon ay ang kalye ng Escolta at ang isang Art Deco, ang First United Building. At alam niyo mga kapadayon, ngayong araw, ating aalamin, ating sisilipin ang isang halimbawa ng adaptive reuse ng isang heritage structure, kung saan ang isang espasyo ay nagamit sa isang paraan. Kung kaya't mga kapadayon, nandito tayo ngayon sa Artist and Maker-led experiment sa Cultural Programming Community Activation at Creative Sustainability na suportado ng First United Building, ang Hub Make Love. I am Art Serrano. I'm an architect from 10. Tenant kami sa First United Building dito sa Escolta Street. Back in 2015, madalas lang ako pumunta ng Escolta para bumisita sa mga weekend markets that they used to host at the ground floor. So, very interesting for me lagi yung namakita na merong very modern and young energy na hinahouse sa isang building na almost 90, 100 years old. So, parang ang interesting ng contrast na yun. Nagkaroon ng pagkakataon na magsimula ng opisina dito sa building. So, sinimulan namin yung 10. And then, yung approach namin lagi sa architecture is sinusubukan namin na ma-maintain yung collaboration between yung arkitekto tsaka yung mga gagamit ng space. Kasi para sa amin, architecture doesn't really stop when we design the space. It should always be a continuous breathing and engagement between the designer and yung design namin for the hub. Hindi kami nag-focus sa isang physical manifestation ng architecture. Gumawa kami ng sistema na pwedeng gamitin ng mga magiging tenant na pwede na lang sundan. Karamihan sa mga designs namin work on an acknowledgement of our history. Being situated in the First United Building na rich sa built heritage na nasimulan ng mga forefathers natin from 1900s. To future architects, I think very important pa rin for us to move forward with design and in establishing Filipino architecture. Para sa amin, lagi itong constant pursuit and understanding kung sino tayo. Mahuhugot natin yung sagot doon sa question na yun if we look back to our past. And if we look back to what our forefathers taught us, yung mga arkitekto ng mga nauna sa atin, marami silang naituro na kailangan nating ipamahagi at i-develop para mabuo natin yung arkitektong tunay na Pilipino.
Mayroon ding iba't ibang shops na makikita sa Hub May Club mula sa unique crafts, artworks, limited edition merchandise, upcycled clothes and accessories, independent clothing labels, vintage goods, refurbished antiques, at marami pa na naglalayong suportahan ang local goods at craftspeople at makapagbahagi ng sustainable alternatives sa mga mass-produced items. At ang isa nga na mabibisita dito ay ang Folk 1006 kung saan ikaw ay mapapamper sa gupit at saka sa ahit at sa iba't iba pang serbisyo na talaga namang sulit mga kapadayon. Wow, thank you, Kuya Ryan. Alam niyo mga kapadayon, ito yung parang isa sa pinakaswabe, pinakamagaan na kamay na umahit sa akin dito ngayong araw na ito. Maraming salamat, Kuya Ryan. Talagang mukhang napakaganda, hindi lang mukha, napakaganda ng serbisyo niya dito sa inyong barbershop. Siguradong bibisitahin kayo ng ating mga kapadayon. So Kuya muli, salamat ha. Babalik ako dito at talagang magpapagupit ako dito sa iyo. Thank you, thank you. Magandang hapon, Sir Seb. Magandang hapon po. Magandang hapon rin po. Welcome to Padayon at maraming salamat po sa magpapaunlak dito sa amin. So, Sir, gusto ko pong malaman, paano po nagsimula ang inyong negosyo at bakit po kariton ang tinawag nito? Kasi nagsimula ito nung way back nung bata pa ako. Kasi nung bata ako, mahilig ko magkuting-ting sa mga papel. Yung tatay ko kasi nagkatrabaho sa IBM Philippines before. And siya rin, mahilig rin mag-uwi ng kuha ng mga papel, IBM cards. So doon, gumagawa ko ng mga notebook, mga baril-barilan, saka yung mga model airplanes. Yun lang, didikit-dikit ko lang. Hanggang sa nung nag-college ako, nakita ko na marami ako nakikita na wasted ng mga papel na pwede pang gamitin. So inuwi ko rin yun. So ginagawa ko siyang notebook. And then, nung na-meet yung asawa ko, nalaman ko mahilig pala siya magkuting-ting sa kamay para wow, match kami. And then naisipan namin na, bakit natin gawin gano'n? Pwede natin gawin, ipakita natin sa mga tao na, ito yung potential mga tinatapon nyo na sayang. Saan po talaga yung moment na maalala niyo po ba yung parang, ito palang mga ginagawa ko ng kabataan ko. Pwede ko rin pala siyang pakikitaan. Naalala niyo po ba yung mismong time na yun? Klaro. Kasi nung napunta kami sa Singapore, noong 2005, of course, magkaroon ng parang culture shock ng konti pagdating doon eh. Nakita namin doon, nung namamasyal kami sa mga housing units doon, teka muna, nakita, maganda pa itong kahon na ito, pwede natin gawin na ito. So doon nagsimula, ang gaganda. And then, doon namin naisip, bakit ganito ka masyado yung wasteful yung mga tao dito? I mean, hindi na naisip na yung potential ng mga packaging materials, ng mga papel na tinatapon na pwede pang gawin. Sabi namin, kasi hindi mo lang masisisi mga tao dahil parang first world country na sila. Sa kanila parang malaya. Kami, iba nakikita namin yung mga count doon. So pinupulot namin yun. Kaya sa pinupulot namin doon, sabi ko, parang tayong nagkakariton sa Pilipinas. So that's where the word kariton came. So sir, ano naman po yung mga siguradong excited yung ating mga kapadayon na gusto bumisita dito? Ano po yung mga ino-offer ng kariton ngayon? So far, ang in-offer namin is mainly notebooks and stationery items. Meron kami dalawang klaseng notebooks. One is yung craft-covered notebook. Isang tinatawag namin na para top-tick bounded journals or notebooks. Magkaiba sila. Pero as much as possible, of course, gumagamit kami ng mga recycled materials or at least mga papel na galing sa sustainable resources. So sir, paano naman po nag-affiliated sa Hub May Club ang kanina? Ito magandang kwento kasi yan eh. Pagkagaling namin sa Singapore, umuwi na kami dito noong 2014, naghahanap kami ng venue para ituloy namin kung anong ginagawa ng Singapore, yung mga trade fairs, mga art markets, mga ganong klase. And so happens na nakita namin to by chance. And also by chance naman siguro,
Uy, eskolta. Kasi I'm familiar with eskolta. Yung unang trabaho kasi sa may Juan Luna lang. And dinadaanan ko ito pag bumibili ako ng pansit may Quiapo. So dinadaanan ko talaga to. Sabi ko sa asawa ko, uy, sige, subukan natin yan. Subukan natin yan, sali tayo. And at the beginning, ito talagang, hindi pa ganito kaganda to. Dirt floor talaga to. Maalikabok or something. Pero, pinupuntahan ng tao. Kasi si 98B, siya nagplano nung datang Saturday market. So, yun ang pinupuntahan na future market. Pinupuntahan, sinasalihan namin lagi basta't may okasyon na may event na ganun dito sa lugar na to. So sir, kanina nabanggit mo na isa sa produkto talaga na nagugustuhan ng mga inyong mga kliyente. Yung sa paper ay na-drawing. Gano'ng katagal nito ginagawa? Actually, depende. Kasi depende kung anong gusto nung client. Kung black and white lang, sandali lang yun. Siguro within the hour, kaya na yun. Pero meron naman kasi ibang kliyente, most of them gusto colored, so color prints. Usually about 2 to 3 hours. Dito na drawing ko sa harap ng, parang cover ng notebooks. So sir, maraming salamat po sa pagpapaulang sa Kapadayon. At siguradong kayo mga Kapadayon ay excited na rin magpunta dito sa Hub Makeup at bisitahin ng Cariton at iba mga store dito. So sir, marami ba natin bisitahan ng Kapadayon na bisita dito? Mga viewers po namin, pwede pa yung iniimbita po kayo na bisitahin kami dito sa Escolta, sa first floor ng First United Building at the Hub Make Club. And makikita nyo mga gawa po namin na talaga everything is handmade at saka as much as possible, recycled ang ginagamit namin. At saka pag makikita nyo, lahat po ng artworks po namin dito as original, kami mismo ang gumawa. So sana magustuhan po ninyo at take a look, bisitahin nyo po kami. Maraming salamat sir sa mga Kapadayon. Ano pang hinihintay nyo? Talagang napakaraming unique na items na mabibili dito. Kaya tara na at pumunta kayo dito sa Hub Make Club. Muli, maraming salamat sir at muli tayong magsama-sama. Ito lamang sa Padayon. Mga Kapadayon, mga partners, sa puso nga ng Maynila ay ating muling natagpuan at natuklasan ang ganda ng makasaysayang Escolta. Mga Kapadayon, sana meron kayong napulot na aral mula sa isang imahe ng present day na First United Building at ang historical connections nito at ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan bilang Pilipino. Naku mga partners, mga Kapadayon, nakakatuwa talaga ang ating pagbisita dito sa First United Building at saka siguradong nakita ninyo kung gaano kaganda ang example na ipinakita nila sa adaptive reuse. At siguradong pagkatapos nitong episode na to, kayo ay bibisita dito sa First United Building. Para laging updated sa mga kaganapang pagkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Ugaliin kami samahan tuwing Sabado-Linggo, alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!